Kabanata 771. Ano? Saglit na natigilan si Hossam na akmang aalis nang marinig ang sinabi ni Jonathan. Maingat na sinulyapan ni Hossam si Jonathan. Anong balak mo? Walang anuman. Kumalaklak si Jonathan habang nakatingin kay Hossam. Hossam, ayaw mo bang malaman kung anong misteryosong kayamanan ang taglay ng Bazar Temple? Kung abalahin ko ang lahat ng mga magsasaka sa Bazar Temple, hindi ba kayo makakapasok sa Bazar Temple ayon sa gusto mo at tuklasin ang lugar? Nakikita mo ang iyong sarili bilang isang mahusay na magnanakaw, tama? Pagkatapos, sigurado ka bang ayaw mong tuklasin ang isang lugar na wala pang napuntahan? Bagaman nakahinga si Jonathan ng maluwag sa pagsasalita, talagang sinamantala niya ang pagiging mahilig sa problema ni Hossam. Ibinabahagi ni Hossam ang mga katangian sa lahat ng mga mountaineer. Palagi nilang iniisip ang tungkol sa paggalugad ng mga lugar na wala sa mapa. Si Hossam yun. Nang makita kong inilabas niya ang brilyante na ninakaw niya sa rebulto ng Sibaksy noon, alam ko kaagad na hindi niya palalampasan ang pagkakataong tuklasin ang Bazar Temple kung may pagkakataon. Walang ibig sabihin ang pera kay Hossam. Nang kunin niya ang brilyante, ipinakita niya sa mundo na nakapunta na siya sa Bazar Temple at nakalabas ng ligtas. Gayunpaman, diamante lamang ang kanyang kinuha, kaya karamihan sa mga tao sa mundo ay hindi naabala. Maliwanag, ang brilyante ay hindi sapat upang makilala si Hossam sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Jonathan ang mapangiti nang makitang tumigil si Hossam sa kanyang kinatatayuan. Hossam, nasa advanced phase ka lang ng Grandmaster Realm. Kahit na halos kasing kaya mo ako, hindi ka pa rin sapat para masira ang mga depensa ng Bazar Temple ng mag-isa. Kaya naman, naniniwala ako sa iyong talento, at alam kong mararating mo ang God Realm sa loob ng ilang taon. Ngunit kailangan mong pag-isipang mabuti. Kapag hindi mo ipinaglaban ang isang bagay na talagang gusto mo, ito ay magmumalto sa iyo habang sumusulong ka. At saka, maniwala ka sa akin kapag sinabi ko na nasa Grandmaster Realm ka man o God Realm, ako lang ang makakatulong sa iyo na lumikha ng kaguluhan para sa mga tao sa Bazar Temple. Habang nagsasalita si Jonathan, sumandal siya sa kanyang upuan at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Mula sa eksena lamang, ang isang tao na walang paunang kaalaman sa kung ano ang nangyayari ay mag-iisip na si Hossam ang humingi ng tulong kay Jonathan. Samantala, ikinuyong ni Hossam ang kanyang mga kamao na may pagkunot-noo sa kanyang mukha habang siya ay nakatayong nakaharap kay Jonathan. Tunay nga, tumatagos sa puso niya ang bawat salita ni Jonathan. Sa oras na iyon, si Hossam ay kumikilos ng walang ingat at nagnanakaw para sa kasiyahan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tinukso ng mga salita ni Jonathan ang kanyang panloob na mga demonyo. Hindi nag-alala si Hossam na hindi malaman kung ano ang nakatago sa loob ng Bazar Temple. Sa halip, nag-aalala siya sa posibilidad na pinagmumultuhan siya ng katotohanang sumuko na siya sa pagkakataong malaman kung ano talaga ang nangyari sa Bazar Temple. Alam niyang niloko siya ni Jonathan ngunit binigyan din siya ng pagkakataong masiyahan ang kanyang mga demonyo sa loob. Sa pamamagitan ng pagpunta sa Bazar Temple upang tingnan ang mga bagay-bagay, kahit na ito ay para lamang matuklasan ang katotohanan ng lugar, si Hossam ay masiyahan. Sinubukan ako ni Jonathan na akitin sa pamamagitan ng pagsasabi ng lahat ng iyon, at nag-alok lang siya sa akin na hindi ko matanggihan. Dahan-daang lumingon si Hossam at tinignan si Jonathan ng malamig na tingin. Jonathan, bastard ka. Tumawa si Jonathan at nagtanong, ngunit hindi ko sinabing maginoo ako. Inaamin ko medyo kasuklam-suklam ang mga pamamaraan ko. Gayunpaman, hindi mo maitatanggi ang katotohanan na, maliban sa akin, walang sino man ang magsasapanganib ng kanyang buhay sa pagpunta sa Temple Bazar kasama ka, dagdag ni Jonathan. Sa sandaling iyon, tumingin si Hossam kay Jonathan na may layuning pumatay. Hindi na kailangang sabihin, galit na galit si Hossam na ang naiisip niya ay ang pagpatay kay Jonathan. Naglaan ng 1 minuto si Hossam para iayos ang sarili bago sinabing, nakatira si Lolo Prima sa isang nursing home sa Crow Saint. Siya lang ang pamilya niya. Si Prima ay may kakaibang pagkakakilanlan, ngunit ang kanyang lolo ay hindi isang mangangaral. Sa makatuwid, imposibleng manatili siya sa Bazar Temple. Wala siyang choice kundi bisitahin siya minsan sa isang buwan. Matatagpuan ang Crow Saint sa isang mountain resort malapit sa hangganan ng New Cove.
Ito ang pinakamagandang nursing home sa New Cove, kaya lahat ng tao doon ay mayaman o maimpluwensya. Niloko ko si Prima malapit sa nursing home last time. With that, casual na naglabas ng bote ng alak si Hossam sa wine cabinet sa tabi niya. Pagkatapos ay binuksan niya ang bote at ibinaba ang alak bago sinabing, kadalasan, bibisita si Prima sa Crozane tuwing ika-15 ng bawat buwan. Kinabukasan yun. Kung gusto mong lumipat, kailangan mo munang maglagay ng bitag. Gayun din, mayroon akong mungkahi para sa iyo. Bago ang ginawa ko, ang mga banal na sugo na nagpo-protekta kay Prima ay nasa Grandmaster Realm sa mga tuntunin ng antas ng paglilinang. Ngayon, gayunpaman, hindi ako sigurado. Malamang na magkakaroon siya ng Divine Envoy ng advanced phase ng God Realm na nagpo-protekta sa kanya ngayon. Matapos marinig ang mga salitang iyon, binuksan ni Jonathan ang tabletang dala. Matapos marinig ang mga salitang iyon, binuksan ni Jonathan ang tabletang dala. Ang tablet ay isa sa mga combat command device na nilagyan lamang ng mga elite personnel ng Azure Office. Ang aparato ay may mga detalyadong mapa ng Western Region, Jetro Ina, Remdek at iba pang mga magkasalungat na bansa. Malinaw, ang mapa ay mas malinaw kaysa sa karamihan ng mga satellite na mapa sa merkado. Gayunpaman, mayroon itong isa sa mga pinaka-advanced na function sa pagsubaybay na magagamit. Pagkatapos mag-zoom in, sa wakas ay natagpuan ni Jonathan ang Crozane sa mapa. Hossam, alam mo naman talaga ang rutang tinatahak ni Prima tuwing pupunta siya sa Crozane, di ba? Ipakita mo sa akin. Ibinigay ni Jonathan ang tablet kay Hossam, at mabilis na natapos ni Hossam ang pagmamarka. Pagkatapos ibalik ang tablet kay Jonathan, sinabi ni Hossam, mahigit 8 buwan ko nang sinusubaybayan ang kanilang mga galaw, at nakita ko silang dumaan sa 5 ruta, iba. Tuldok. Pero, may isang gilid ng kalsada na kailangan nilang tahakin para umakyat ng bundok. Iyon ang pinakamabuting pagpipilian mo. Napakunot ang noo ni Jonathan nang makita ang isang side street na tinatawag na Longevity Lane. No, kahit na ako ay kumilos dito at hulihin si Prima, hindi ko maakit ang lahat ng mga gwardya palabas ng Bazaar Temple mula sa lokasyong ito. Pagkatapos ay tiningnan ni Jonathan ang 5 ruta na iginuhit ni Hossam sa mapa at sinabing, ang pinakamaikling ruta mula sa Temple Bazaar hanggang Crozane ay mahigit 30 kilometro. May 4 na Divine Envoys ng God Realm sa Bazaar Temple, tama ba? Sa karamihan, 2 lang ang magbabantay kay Prima. Kung inagaw ko si Prima sa Crozane, napakalayo para sa ibang mga banal na sugo na umalis sa templo at sumaklolo sa kanya. Kung ganoon, wala kang pagkakataong makapasok sa templo. Malalim ang iniisip ni Jonathan habang nakatingin sa tablet. Nang makita kung gaano nag-aalangan si Jonathan, hindi napigilan ni Hossam na magtanong, Jonathan, may isang bagay na hindi ko lubos na naiintindihan. Alam kong pinadali mo ang mga bagay para sa akin sa pamamagitan ng pag-akit sa mga taong iyon. Gayunpaman, ano ang mabuti para sa iyo? Kung ako ay may parehong layunin tulad ng sa iyo, ibig sabihin ay makuha si Prima, gusto kong siya ay hindi protektado. So ano ba talaga ang motibo mo dito? Napakapurol ng tanong ni Hossam, ngunit ito rin ang pinakabuod ng issue. Bakit ginawa ito ni Jonathan? Kung susundin natin ang planong iminungkahi niya kanina, kailangan niyang hikayatin ang 4 na banal na sugo ng Bazaar Temple sa buong proseso ng pagkidnap para sa tanging layunin na tulungan akong makapasok sa templo. Ito ay ganap na isang sakripisyo sa kanyang bahagi. But considering our relationship, where he even trolled me during conversations, that definitely didn't make sense. Sa makatuwid, kailangan niyang magkaroon ng ibang layunin sa paggawa nito. Sa malalim na pagkakasalubong ng kanyang mga kilay, pinag-aralan niya si Jonathan, sinusubukang may mapupulot sa mga mata ng huli. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang saysay sa pagtatapos ng araw. Maaaring walang gaanong pagkakaiba sa edad sa pagitan nina Jonathan at Hossam, ngunit ang una ay napakahusay sa pagtatago ng kanyang emosyon. Hindi naman sa tuso siya, ngunit talagang marami na siyang naranasan noong mga nakaraang taon na hawak niya ang awtoridad sa Azure Office. Sa katunayan, ang katayuan at kapaligiran ng isang tao ay maaaring humubog sa kanyang ugali. Si Jonathan ay palaging nasa mata ng bagyo, kaya matagal na niyang nilinang ang ugali na manatiling walang ekspresyon.
Pagtingin kay Hossam sa tapat niya, nag-atubili sandali si Jonathan bago umamin, hindi na kailangang sabihin, hindi ko bibigyan ng kabuluhan ang daan para sa iyo, Hossam. Nang makita kong aakitin ko ang karamihan sa mga puwersa ng Bazaar Temple, gusto kong humiling ng pabor mula sa iyo. Nang marinig ni Hossam na gustong samantalahin siya ng lalaki, nakahinga siya ng maluwag. Matapos ang mahabang panahon na pakikipag-ugnayan kay Jonathan, pamilyar na siya sa karakter ng huli. Kung gusto ng lalaki na gamitin ito, tiyak na magiging kapaki-pakinabang para sa kanilang dalawa. Maaaring may panganib, ngunit tiyak na paprotektahan siya ni Jonathan kung may mangyari. Napatunayan ito nang matagpuan ni Vukas si Jonathan sa Springway noong panahong iyon. Noong panahong iyon, kung si Hossam ang nasa kanyang posisyon, hindi mapag-aalinlanganan na pagpipilian para sa kanya na isakripisyo ang iba upang iligtas ang kanyang sarili. Gayunpaman, humakbang lang si Jonathan nang hindi nagsasabi ng isang salita tungkol kay Hossam sa kotse. Mula doon, masasabi na ang lalaki ay mapagkakatiwalaan bilang isang kasosyo sa pakikipagtulungan sa kabila ng kanyang pagiging tuso. Kapag may nakipagtulungan sa kanya, lahat ng mga kinakailangan ay malinaw na inilatag sa mesa. Kung ang isang tao ay natalo o naloko, wala siyang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili. Sa madaling salita, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang kanyang kamatayan, ito ay isang panganib na sinasadya niya. Sa kabilang banda, kung nakangiting sinabi ni Jonathan kay Hossam na tinutulungan niya siya ng walang kondisyon, iyon ay magiging napakahinala. Pinag-aralan ni Jonathan si Hossam sa harap niya. Sumunod, ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana sa estatwa ni Sibaksiyah na nakatayong matangkad laban sa kalangitan sa gabi, na nahuhulog sa tahimik na pagmumuni-muni. Ayon sa inyong impormasyon, tiyak na magkakaroon ng banal na sugo sa panig ni Prima. Bagamat hindi pa ako nakipag-ugnayan sa mga banal na sugo sa kanlurang mga rehiyon, ang mga makakamit ng ganoong posisyon ay tiyak na higit na mataas sa mga ordinaryong magsasaka sa God Realm sa isang paraan o iba pa. Dahil doon, sa palagay ko ay hindi ko talaga maalis ang kahit isa o dalawa sa kanila kung haharapin ko sila o kidnapan si Prima. Kung gayon, bakit nagmumungkahi ka ng ganoong plano? Paano mo matatalo silang apat kung kahit isa o dalawa ay problema mo? Tumingin si Hossam kay Jonathan na nakakunot ang noo, puno ng kalituhan ang kanyang tingin. Ayon sa kanya, ang plano ng lalaki ay katumbas ng panliligaw sa kamatayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti si Jonathan sa kanya. Kaya kailangan ko ang kooperasyon mo. Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, tuluyang natigilan si Hossam. Itinuro ang sarili, tinanong ni Hossam, ako. Tumigil ka sa pagbibiro sa akin. Isa lang akong cultivator ng Grandmaster Realm. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Hanggat hinihikayat ko ang lahat palayo at pumasok ka sa Bazaar Temple, matutulungan mo ako, nakangiting sabi ni Jonathan. Pagkatapos nito, idinagdag niya, huwag mong kalimutan ito, Hossam, maaaring hindi ko sila mapatay sa lalong madaling panahon, ngunit ganoon din sa kanila. Hanggat maaari ko silang maantala, maaari kang makalusot sa templo. Ang kailangan lang ay apoy. Habang sinasabi iyon, naglabas siya ng isang mahiwagang bagay na isang fire staff at kinurot ito ng mahina. Sa isang iglap, ang mga apoy na kasing laki ng kamao ay lumitaw sa hangin. Sa pamamagitan ng apoy, ang higanting rebulto ng Sibaksiyah sa labas ng salamin na bintana ay tila sinunog si Hossam. Gusto mong sunugin ang Bazaar Temple? Nanginginig na boses niyang tanong. Ang iniisip pa lang niya ay pinagpawisan na siya ng malamig. Pagkatapos ng lahat, ang Bazaar Temple ay ang gitnang templo ng lahat ng mga mananampalataya sa Sibaksiyah sa buong Western Region. Sa katunayan, maaari itong ituring na isang banal na lugar para sa populasyon ng 1.3 bilyong tao sa Western Region sa ilang lawak. Kahit gaano pa kasenggit si Hossam, gusto lang niyang magnakaw ng isang bagay para sa kasiyahan nito. Ang pagsunog sa sagradong lugar ng pagsamba sa kanlurang rehiyon ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Jonathan, kung talagang maglakas loob kang magsunog. Sa sandaling iyon, hininaan pa rin ni Hossam ang kanyang boses kahit alam niyang walang tao sa paligid nila habang patuloy pa rin siya, naglalaro ka talaga ng apoy dito. Kung maglakas loob kang sakta ng Bazaar Temple, ang buong populasyon ng buong Western Region na mahigit 1 bilyon ang hihingin sa iyong kamatayan.
Sa sandaling iyon, hininaan pa rin ni Hosam ang kanyang boses kahit alam niyang walang tao sa paligid nila habang patuloy pa rin siya, naglalaro ka talaga ng apoy dito. Kung maglakas loob kang sakta ng Bazar Temple, ang buong populasyon ng buong Western Region na mahigit 1 bilyon ang hihingin sa iyong kamatayan. Sa tingin mo ba hindi nila ako pupuntiryahin kung hindi ko ginawa iyon? Sa huli, ang kanlurang rehiyon ay makikipagdigma sa Chania. Nasa opposite side na tayo, so why worry so much? Ngumisi si Jonathan. Nang mapansin na hindi pa rin nakatitig si Hosam, inabot ni Jonathan ang kanyang braso sa mga balikat ng lalaki. Actually, friend, napakasimple ng usaping ito. Aakitin ko sila. Pagkatapos, maaari kang pumuslit at magsunog gamit ang mga anteng-anteng. Kapag kumalat ang apoy, matagal ka nang nakatakas. Bukod doon, ang apoy ay makakagambala rin sa mga banal na mensahero. Sa oras na iyon, maaari kong mahuli si Prima ng direkta at makuha ang antidote. Mag-iiwan ka ng legacy sa mga internasyonal na magnanakaw, habang ako ay kukuha ng panlunas upang iligtas ang aking kaibigan. Hindi ba yan ang pinakamaganda sa magkabilang mundo? Kaya, do we have a deal? Tanong niya na walang humpay na tinutukso si Hosam. Napangiwi si Hosam kay Jonathan na todo ngiti, madilim na parang kulog ang ekspresyon. Napaka-understanding kong tao. Kung tumanggi ka, kakalimutan na natin to. Nakangiting sagot ni Jonathan. At ano ang mga kahihinatnan? Tanong ni Hosam na nagngangalit ang mga ngipin. Papatayin kita. May deal tayo. Sa huli, nagkasundo sina Jonathan at Hosam sa isang magandang kapaligiran. Ang susunod na hakbang ay upang lumikha ng anteng-anteng na gagamitin ng plano. Ngunit pagkatapos, ang mga materyales na kailangan ay hindi ganoon kadaling makuha. Dahil walang ibang paraan, si Kaga lang ang mock-contact ni Jonathan. Sa pagkakataong ito, dinala ni Kaga ang dalawang lalaki sa mga slum sa silangan ng New Cove. Ano ba talaga ang sitwasyon sa Western Region? Bakit may mga slum sa bawat lungsod? Sa baho ng paligid, pinisil ni Hosam ang kanyang ilong habang binibigkas ang tanong. Habang may lollipop sa bibig, nilaybot ni Kaga ang mga mata sa kanya. Ang Western Region ay nagsasanay ng isang caste system. Ang bawat klase ay nagsasagawa ng iba't ibang mga gawain. Kapag ang isang tao ay nasa kapangyarihan, ang iba ay kailangang magtrabaho. Kaya, ang mga slum na ito ay karaniwang inihanda para sa mga mula sa mas mababang uri. Dadalhin kita sa pinakamalaking underground exchange center sa New Cove ngayon. Pagkatapos mong pumasok, sasabihin mo lang kung ano ang gusto mong bilhin. Huwag gumawa ng random na pag-uusap. Napakahirap kung lalabagan mo ang mga patakaran dito. Sa sandaling pumasok si Jonathan sa slum area, naramdaman niyang may mali sa lugar. Hindi alintana kung ito ay nasa Chania o sa kanlurang mga rehiyon, ang kinaroroonan ng mga magsasaka ay palaging inilihim. Ang mga magsasaka ay itinuturing na isang bihirang lahi. Gayunpaman, sa slum area na iyon, lahat ng nakilala niya ay tila may pinakamababang pre-celestial cultivation level. Kahit na hindi ka pani-paniwalang mga matatandang nasa edad 70 at 80 ay may kaunting espiritual na enerhiya. Habang naglalakad siya, nagsimulang isipin ni Jonathan na nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay. Para bang mga magsasaka ang pinakakaraniwang uri ng tao sa lugar na iyon. Lahat sila ay tumingin kay Jonathan na may matatalim na titig na parang mga gutom na lobo na pumipili ng kanilang biktima. Kung si Kaga ay hindi nanguna at patuloy na nagpakita ng kanyang espiritual na enerhiya upang palayasin ang mga taong ito, sina Jonathan at Hosam ay sinalakay na. Kaga, ano ba talaga ang lugar na ito? Hindi napigilan ni Hosam ang pag-usisa. This is Delmore. Casual na sagot ni Kaga. Kung kalkulahin natin batay sa density ng populasyon, ang Delmore ay malamang na may pinakamataas na density ng mga magsasaka. Tulad ng makikita mo, lahat ng tao dito sa lahat ng edad ay isang magsasaka. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay dapat na nauugnay sa kung saan tayo patungo ngayon. Habang nagsasalita si Kaga, inakay niya ang dalawa sa entrance ng isang bar. Tayong tatlo. We're premium members, sigaw ni Kaga sa batang babae na nakatayo sa entrance habang naglalabas ng itim na card mula sa kanyang bulsa. Kinuha ng dalaga ang card at mabilis itong tiningnan. Lumingon siya sa loob ng bar.
Tatlong regular na customer, sigaw ng batang babae sa pangunahing wika ng Western Region pagkatapos ibalik ang card kay Kaga. Sinulyapan ni Jonathan si Hossam, na may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Sinenyasan sila ni Kaga na pumasok sa bar at sinundan ng isang matipunong lalaki. Hindi mo kailangang intindihin ang totoong sitwasyon ng lugar na ito. Mag-concentrate ka lang sa pagbili mo. Tungkol naman sa mga mababang antas na magsasaka na nakikita mo sa labas, sila ang resulta ng exchange center na ito. Noong 1920s, may lumikha ng malakihang underground black market dito kung saan hindi kinakailangan ang pagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Karamihan sa mga bilihin dito ay galing sa maruruming pamamaraan tulad ng pagnanakaw at pandarambong. Ang tagapagtatag ay naniningil ng komisyon para sa bawat transaksyon upang matiyak na ang lahat ay makakapag-trade ng ligtas sa exchange center. Habang dumarami ang mga transaksyon, ang hindi kilalang exchange center na ito ay lumalaki din sa laki at reputasyon, pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ni Kaga ang background ng lugar na ito. Gayunpaman, ang ilang mga magsasaka ay nahihirapang umunlad sa lugar na ito dahil ang kanilang mga bagay ay hindi masyadong mahalaga. Kaya naman napilitan silang magtayo ng stall sa labas. Ang marahas na krimen noon ay naging halos araw-araw na gawain dito, isinasaalang-alang ang parehong mga mamimili at nagbebenta ay mga kriminal sa isang paraan o iba pa. Sa makatuwid, sa paglipas ng panahon, dumami ang kongregasyon ng mga magsasaka dito, at ang mga tao ay pinatay o pinalayas. Matapos ang higit sa 100 taon ng pag-unlad, ang lugar na ito ay naging kung ano ito ngayon. Habang nakikinig sina Jonathan at Hossam kay Kaga, nakarating sila sa elevator. Matapos pinindot ng matipunong lalaki ang buton at bumukas ang mga pinto ng elevator, biglang naramdaman ni Jonathan ang malakas na pagdagsa ng espiritual na enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Hossam nang makita ang loob ng elevator. Malaki ang loob, maaari itong comfortable na tumanggap ng 20 hanggang 30 tao na nakatayo. Ang loob ng elevator ay pinalamutian ng mga nakasisilaw na pattern at mga ukit. Magugulat ang isang tao sa pagiging komplikado ng mga pattern na ito, ngunit naramdaman ni Jonathan at ng iba pa ang mga kakaibang linya sa loob ng mga pattern. Ang malakas na espiritual na enerhiya ay dumaloy sa loob ng mga linyang ito. Ito ay isang portal formation. Pumasok si Jonathan sa elevator at itinaas ang kaliwang kamay para hawakan ang linya ng hawakan ni Kaga ang kanyang pulso. Huwag mong hawakan, sabi ni Kaga. Tumingin si Jonathan kay Kaga at sinundan ng tingin ang pintuan ng elevator, kung saan nakatayo ang matipunong lalaki na may hawak na espada. Mukhang handa siyang gamitin ito kapag hinawakan ni Jonathan ang linya. Alam namin ang mga patakaran. Kumalaklak si Kaga pagkatapos kausapin ang matipunong lalaki. Inalis ng matipunong lalaki ang kanyang espada at binato sila ng 3 itim na maskara. Mabuti pang huwag kang masangkot sa gulo. Pinakamabuti para sa lahat na kumilos ka. Kinuha ni Kaga ang maskara at ipinamahagi ito kina Jonathan at Hossam. Ilagay mo. Ay, teleport tayo. Inilagay ni Jonathan ang maskara sa kanyang kamay at sinubukang gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan. Noon niya natuklasan na ang maskara ay natatakpan ng isang natatanging sangkap na maaaring ganap na hamarang sa kanyang espiritual na pakiramdam at espiritual na enerhiya. Anong material ang ginawa ng maskara na ito? Paano nito mahaharangan ng espiritual na pakiramdam? Gulat na bulalas ni Hossam matapos suotin ang maskara. Mr. Goldstein, dali, tumingin ka sa akin. Can you check my face behind this mask? Gulat na bulalas ni Hossam matapos suotin ang maskara. Mr. Goldstein, dali, tumingin ka sa akin. Can you check my face behind this mask? Inilibot ni Kaga ang kanyang mga mata kay Hossam at tinanong si Jonathan, dapat ba natin siyang kunin? Ngumiti si Jonathan at nagsuot ng maskara. Hindi ko mapigilan. Mahalagang partner ko si Hossam. Partner. Saglit na nag-aalinlangan si Kaga kay Hossam bago namulat sa kanya ang realisasyon. Naiintindihan ko na. Kailangan mo ng isang kanyan kumpay. Ikaw ay kumpay ng kanyan. Mapait na sigaw ni Hossam. Sa sandaling iyon, tuluyang sumara ang mga pinto ng elevator. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw, na nagpabulag sa 3. Sa sumunod na segundo, nawala ang liwanag. Natagpuan ni Jonathan ang kanyang sarili sa isang abalang lugar habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata.
Ang mga pulutong ng mga tao na nakasuot ng parehong itim na maskara ay makikita na naglalakad sa paligid ng plaza. Saglit silang napatingin sa tatlo bago nagmamadaling kumilos. Nais ni Jonathan na gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan ngunit natanto na hindi niya ito magagamit. Nang likas niyang itinaas ang kanyang kamay para abutin ang kanyang maskara, pinaalalahanan siya ni Kaga sa mahinang boses, "Huwag mong tanggalin ang iyong maskara." Ginawa ang maskara na ito upang hadlangan ang espiritual na kahulugan upang maiwasan ang mga tao na suriin kami at kabaliktaran. Ito ay isang paraan ng pagtatago sa sarili na tumutulong na mapababa ang banta sa iba. Magdedeklara ka ng digmaan sa mga miyembro dito kung tatanggalin mo ang iyong maskara, paliwanag ni Kaga. Dahan-daang inilayo ni Jonathan ang kamay sa mukha niya matapos marinig ang sinabi ni Kaga. Sa sandaling iyon, nanunuya si Hossam, "Sa palagay ko ang tanging paraan upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng isang tao ay ang pangunahing paghihigpit sa mga magsasaka sa pagbabasa ng ibang tao." Naobserbahan ni Hossam ang trapiko ng tao na dumadaan sa paligid niya. Ibig mong sabihin hindi ko matukoy ang isang tao mula sa ibang pisikal na katangian. Halimbawa, laki ng katawan o iba pa. Hindi pa tapos magsalita si Hossam nang lumapit sa kanila ang isang lalaking nakamaskara na nakaitim na roba. "Hello friends. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang isang magic cloak na maaaring gumawa sa iyo ng hindi nakikita." Nang ibaba ni Jonathan ang kanyang ulo, nakita niya ang isang maikling tao na halos 150 metro lamang ang taas na nakayuko sa tabi ng tatlong tao. Napansin din niya ang ilang itim na damit na nakasabit sa mga braso ng taong iyon. "May kakaiba ba sa robe na ito?" tanong ni Hossam na nakangiting humakbang. Mabilis na umiling ang taong iyon. "It's nothing special. Ang maskara na mayroon ka ay maaaring hadlangan ang espiritual na kahulugan, ngunit ang mga damit na ibinebenta ko ay maaaring hamarang lamang sa paningin ng isang tao." Pagkatapos ay pinag-aralan ni Hossam ang kubo na negosyante, na binanggit na siya ay bumuti sa paglipas ng mga taon ayon sa kung gaano siya kabagal gumalaw. "Talagang tapat kang matanda. Sa kasong ito, gusto kong magkaroon ng tatlo sa mga iyon." Habang nagsasalita si Hossam, inabot niya ang damit. Agad na kinuha ni Kaga ang punyal at inihagi sa ere. "Pagbibigyan ko na ngayon ang death wish mo." Kahit na ang kanyang mga mata lamang ang nakikitang bahagi niya, kitang-kita ang layunin ng pagpatay ni Kaga. Nang mapansin ng nakakubo na lalaking nakamaskara ang gawin ni Kaga, natigilan siya at mabilis na itinulak ang robe sa kanyang mga braso. Matapos yumuko ng bahagya kay Kaga, dahan-daang tumayo ng tuwid ang kubo na figura, na iniunat ang kanyang mga binti na nakatago sa ilalim ng maluwag na pantalon. Noon nila napagtanto na ang tao ay talagang higit sa 170 sentimetro ang taas, na nakakagulat. "Normal customers, kumbaga. Patawarin mo ako sa abala." Sa sinabi nito, ang tao ay tumalikod at nawala sa karamihan ng tao sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ni Hossam habang gulat na napatitig sa lugar na nasa harapan niya. "Ako, ano, boss?" Hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang nararamdaman. Paglingon kay Kaga, napansin ni Jonathan na nakangiti ang una habang nakatingin sa kanila. Bahagi sila ng organisasyon dito, nagbebenta ng mga itim na robe sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kagustuhan ng mga baguhan na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Walang masama, sa totoo lang, ngunit ang itim na damit ay parang isang beacon ng liwanag. Sino mang makakita nito ay susubukan kang linlangan hanggang sa wala ka nang natitira. Bukod dito, kung napagtanto nila na mababa ang antas ng iyong paglilinang, buntot ka nila at bitag sa iyo. Kaya nga sabi ko sa inyo huwag kayong magsasabi ng kahit ano dito nang hindi pinag-iisipan, paliwanag ni Kaga bago inakay ang dalawa sa loob. "Makinig kayong dalawa. Ito ay isang walang batas na lupain. Ang lahat ng narito ay isang mangangaso, pati na rin isang hayop. Kung ayaw mong may naghahanap ng gulo sa iyo, ipakita mo ang iyong pangil at takutin ka." Sinundan ni Jonathan at Hossam si Kaga at naglakad ng 12-12 minuto bago sila nakarating sa isang park. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Kaga na ang parke ay ang sentro ng isang lihim na lugar sa rehiyon. Ang lahat ng mga magsasaka na gustong ibenta ang kanilang mga paninda ay maaaring mag-claim ng kanilang sariling lugar doon upang ibenta ang kanilang mga produkto. Walang magtatanong kung saan galing ang produkto o kung kanino ito pag-aari, hihilingin lang nila ang presyo.
Sa madaling salita, ito ang perpektong lugar para ibenta ng mga magsasaka ang mga produktong nakuha nila ng ilegal. Maraming bagay dito. I'm afraid this is the only place in the western region you can find the materials you need for your talisman, sabi ni Kaga kay Jonathan, na nakatingin sa dalawang walang katapusang daanan na nasa gilid ng hardin na puno ng mga kubol. Ang ilan ay nagpakita ng kanilang mga paninda sa puting tela, at ang ilan ay nag-aayos ng mga mesa. Ang ilan ay may mga banner, at ang ilan ay pinalutang pa ang kanilang mga mahiwagang bagay sa hangin para makita ng iba. Nakapagtataka, mayroong lahat ng uri ng mahiwagang bagay at materyales na nakadisplay, na ginagawang parang isang normal na pamilihan ng hardin. Ang mga bagay na ito, ay mga mahiwagang bagay, tama ba? Ang ilan ay mga espiritual na sandata pa nga. Bakit napakarami? Gulat na napatingin si Hosam sa paligid niya. Bilang isang dalubhasang magnanakaw, si Hosam ay naghahanap ng mahahalagang kayamanan sa buong mundo. Palagi niyang iniisip na ang mga kayamanan at mahalagang materyales ay napakabihirang. Gayunpaman, siya ay ginagamot ngayon sa isang eksena kung saan ang mga kayamanan at mga bagay ay isang dosina. Isa sa mga bagay doon ay isang kayamanan na kailangan niyang sirain ang kanyang utak para makuha ang kanyang mga kamay sa nakaraan. Ngunit ngayon, lahat sila ay nakadisplay sa kalye na para bang kasing halaga ng isang piraso ng kamatis. Ito ay isang sandali ng pagkabigla na mahirap tunawin ni Hosam. Tinapot ng mahina ni Jonathan si Hosam sa balikat. Kalimutan mo na ito. Ito ay mga material na pag-aari lamang. Kapag nagtagumpay ang ating plano, ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan sa iyo. Hindi nagsalita si Hosam, ngunit napuno ng pagkabigo ang kanyang mga mata sa likod ng maskarang suot niya. Tuwang-tuwa siya sa tuwing may ninakaw siyang magandang bagay. Ngayon, alam na niya na ang mga bagay na nakikita niya bilang mga kayamanan ay maaaring basura ng iba. Siguro dahil hindi ako mayaman, sabi ni Hosam na may kasamang pagtawa sa sarili. Sa pagkakataong iyon ay kausap na ni Kaga ang katabi niya. Hoy, mahahanap mo ang mga bagay na gusto mo sa loob. Si Jonathan at ang iba ay naglakad pa hanggang sa huminto sila sa harap ng isang malaking puno ng saging. Sa harap ni Jonathan ay isang higanteng hola, at sa sulok ng hola ay isang nakakulot na batang babae, na nakasuot ng sako bilang damit. Nasa leeg niya ang tingin ni Jonathan, dahil may makintab na metal na kadena sa paligid nito. Sa tabi ng batang babae ay isang nabubulok na bangkay ng kambing, at ang mga marka ng ngipin ng kambing ay malinaw na mga ngipin ng tao. Walang alinlangan, ang batang babae ay trituhin na parang isang hayop. Hindi tulad ni Jonathan, hindi naabala si Kaga. Hindi na niya muling sinulyapan ang hola habang nililibot niya ito. Sir, bibili sana ako ng papel na antang-antang, sabi ni Kaga sa natutulog na matanda. Iba ang matanda sa iba. Wala siyang suot na maskara, at may hawak siyang bote ng alak. It wasn't hard to assume na siya ay mahimbing na natutulog dahil sa hindi natural na pamumula sa kanyang mukha. Ilang beses pang tinawag ni Kaga ang matanda ngunit nanatiling walang malay ang matanda. Para siyang patay na tulog at hindi na agad majay gising. Kaga, let me, sabi ni Jonathan sabay tapik sa balikat ni Kaga. Nilingon ni Kaga si Jonathan, nakita na lamang niya na may punyal sa kamay ni Jonathan. Ano ang sinusubukan mong gawin? Malamig na tanong ni Kaga. Wala lang. I was just trying to wake him up, nakangising sagot ni Jonathan. Sa pagkakapilipit ng kanyang pulso, ang punyal sa kanyang kamay ay naging isang itim na sinag ng liwanag na tumama sa mukha ng matanda. Clink! Dumating ang isang malambing na boses. Sigaw ni Kaga ngunit napahawak ang punyal sa pagitan ng mga daliri ng matanda. Nis Dagger, sabi ng matanda, ang mahinang kalidad ng kanyang boses na parang natutulog. Pero hindi ko kailangan, para mabawi mo. Katulad ng sinabi ng matanda, nawala ang punyal. Lumingon si Kaga kay Jonathan at nakita niyang nahawakan na ni Jonathan ang punyal. Kahit na natigil na ang punyal, damaloy pa rin ang enerhiya mula sa punyal patungo sa maskara ni Jonathan. Ang maskara ay nabasag at nahulog, na inihayag ang mukha ni Jonathan. Bahagyang nanlaki ang mata ng matanda nang makita si Jonathan. Isang tsinain. Kahanga-hanga. Takpan mo yang mukha mo. Pinato ni Kaga ng magic na panyo ang mukha ni Jonathan.
Masyadong espesyal ang pagkakakilanlan ni Jonathan. Nagdulot siya ng malaking insidente sa Springwind. Ang mga espesyal na pagsabog ng missile lamang ay nagdulot ng daan-daang libong tao ang nawalan ng buhay at nakaapekto sa higit sa 1 milyong tao. Pagkatapos ng isang mapaminsalang kaganapan, ang iba pang 3 hari ng Diyos sa kanlurang rehiyon, maliban kay Amil na hindi alam kung saan kinaroroonan, lahat ay kumilos. Si Jonathan ay naging kaaway ng lahat. Kung siya ay nakilala ng isang tao sa oras na iyon, ang kanilang buhay ay maaaring nasa panganib. Gayunpaman, hindi nabigla si Jonathan. Habang dumadaloy ang espiritual na enerhiya sa kanyang kamay, inabot ni Jonathan ang panyo at ibinalik ito kay Kaga. Tumingin si Jonathan sa matanda at pinahit ang kamay para itago ang punyal. Guro, ang iyong pisikal na enerhiya ay nakatarget sa akin sa sandaling ako ay lumitaw dito. Bakit? Kilala mo ako. Ikaw ang sikat na Azura. Paanong hindi kita nakilala? Umupo ang matanda, at ang kanyang maluwag at malambot na katawan ay nagbigay ng impresyon na wala siyang espiritual na enerhiya. Gayunpaman, hindi nalinlang si Jonathan sa kanyang nakita. May naramdaman siyang delikadong aura na nagmumula sa lalaki. Mas mataas ang cultivation level ng matandang ito kaysa sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Jonathan ang kanyang espiritual na pakiramdam at nagpatawag ng kakaibang bronze handbell sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay. Handa niyang protektahan ang 2 individual sa tabi niya sa kaunting pahiwatig ng panganib. Sa sandaling mabasag ang maskara ni Jonathan, naramdaman niya kaagad ang mapanganib na aura ng matanda. Gayunpaman, ang espiritual na pakiramdam ni Hossam ay naharang ng itim na maskara na suot niya, at hindi niya maramdaman ang anumang panganib. Matanda, ang lakas ng loob mong. Kailangang magbulalas ni Hossam, dahil nawasak siya nang makita ang mga mahiwagang bagay na kumakalat sa paligid mula noon. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang kanyang katawan ay naparalisa ng napakaraming espiritual na enerhiya. Ito ay isang larangan ng puwersang espiritual na enerhiya. Ganap na tinataka ni Jonathan ang katawan ni Hossam at pilit na kinaladkad at pinrotektahan ang huli sa likod niya. Sa 1 segundo lang, naramdaman na ni Jonathan na si Hossam ang pinupuntirya ng pisikal na enerhiya ng matanda. Si Hossam ay talagang walang kapantay para sa isang magsasaka na ang antas ng paglilinang ay higit kay Jonathan. Bukod dito, dahil nakilala siya ng matanda, ipinalagay ni Jonathan na hindi rin siya ordinaryong magsasaka. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, inilagay ni Jonathan ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at magalang na binati ang matanda. Master, dahil nakilala mo na ako, wala na akong dapat itago. I wonder kung bakit mo ako dinala dito. Nagsalubong ang kilay ni Kaga nang marinig ang sinabi ni Jonathan. Ang lokosyong ito ay isiniwalat sa kanya ng sarili niyang impormante. Paanong dinala ng matanda si Jonathan dito? Hindi maiwasan ni Kaga na magduda sa kanyang impormante. Nang mga oras na iyon, nakikipag-chat na si Jonathan sa matanda, at pakiramdam ni Kaga ay hindi tama na makialam. Kaya, maaari lamang niyang alisin ang kanyang mga pagdududa. Sa ilalim ng puno ng sagingan, dahan-daang bumangon ang matanda. Jonathan, halos 1 araw na kitang hinihintay. Kung hindi ka nagpakita, ako mismo ang pupunta at hanapin ka, sabi ng matanda habang humihikab. Hindi mo ba gustong sunugin ang Bazaar Temple? Well, kung magtatagumpay ka o hindi, depende sa performance mo ngayon. Ang mga ekspresyon ni Jonathan at ng dalawa pa ay nagbago ng husto nang marinig nila ito. Natatakot sina Jonathan at Hossam na malaman ng iba ang kanilang mga plano. Si Kaga naman, hindi niya akalain na may gagawing kabaliwan si Jonathan. Baliw ka, Jonathan. Sa pagkakataong iyon ay wala nang pakialam pa si Kaga at sinigawan siya ng, nais mo bang bilhin ang anteng-anteng ngayon dahil dyan? Itinulak mo kami sa bitag ng kamatayan. Babaan mo ang iyong boses. Sabi ni Hossam sabay hila kay Kaga. Kung mabubunyag ang kanilang mga plano, kahit na ang mga tao sa malapit ay maaaring masira sila. Sinulyapan ni Jonathan ang 2 hindi mapakali at tiniyak sa kanila, huwag kayong mag-alala. Kung hindi ako nagkakamali, kasalukuyan kaming nasa loob ng force field ng matanda, at hindi dapat kami marinig ng mga tao sa labas nito. Parehong hindi makapaniwalang napatingin sina Hossam at Kaga sa matanda dahil doon. Hindi binanggit ni Jonathan ang larangan ng puwersang espiritual na enerhiya.
Sa karamihan, ang isang larangan ng puwersang espiritual na enerhiya ay maaari lamang mag-trap ng kalapit na espiritual na enerhiya, na bumubuo ng isang medyo saradong kapaligiran. Gayunpaman, hindi nito mapipigilan ang pagpapadala ng tunog. Tanging ang mga field na Princip style ang may kakayahang gawin ito. Nangangahulugan lamang iyon na ang matanda ay nakarating na sa divine realm. Isa siya sa mga Diyos-hari. Sina Hosam at Kaga ay walang kamalay-malay na pamwesto sa pagtatanggol ng mapagtanto nila kung sino ang matanda. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nag-relax sila at binitawan ang kanilang bantay. Pagkatapos ng lahat, sa harap ng mga king gods, ang kanilang depensa ay ganap na walang kabuluhan. Napuno ng tensyon ang mga mata ni Jonathan nang muling tumingin sa matandang nasa harapan niya. Master, paano mo nalaman ang plano ko? Hindi mo kailangang pagdudahan ang 2 taong nakatayo sa tabi mo, sagot ng matanda habang nakatingin kina Hosam at Kaga. Pagkalabas ko sa Springwind, pinagmamasdan ko ang bawat galaw mo. Hindi man ako omnipotent o omniscient, I have the means to find out about these things, nakangiting sabi ng matanda. Pagkalabas ko sa Springwind, pinagmamasdan ko ang bawat galaw mo. Hindi man ako omnipotent o omniscient, I have the means to find out about these things, nakangiting sabi ng matanda. Alam kong kailangan mo ng anteng-anteng. Heto, kunin mo ito. Maaari mong sunugin ang buong Bazaar Temple gamit ito. Nagtapon ang matanda ng isang bangkos ng mga anteng-anteng. Sinuri ni Jonathan ang pakete sa kanyang espiritual na kahulugan at napagtanto na mayroong hindi bababa sa 3,000 piraso. Kung magagawa niya ang lahat ng anteng-anteng, makakapag-drawing siya ng kahit ilang daang anteng-anteng. Isa itong anteng-anteng na ginawa gamit ang espiritual na enerhiya. Kahit na ang isang God Realm Cultivator ay hindi mapapatay ang apoy kung papasabog niya ang daan-daang mga ito ng sabay-sabay. Napaawang ang labi ni Jonathan habang tinitignan ang mga anteng-anteng na nakakalat sa sahig bago nilingon ang matanda. Siya ba talaga ang Diyos na hari ng kanlurang rehiyon? Bakit parang gusto niya talagang sunugin ko ang Bazaar Temple sa lupa? Ayon sa mga naunang pagtatansya ni Jonathan, sapat na ang 100 anteng-anteng. Hanggat maaari siyang gumuhit ng hindi bababa sa 20 o 30 sa 100, maaari niyang guluhin ang mga depensa ng Bazaar Temple at lumikha ng isang window ng pagkakataon para sa kanyang sarili. Gayunpaman, binigyan siya ng matanda ng higit sa 3,000 anteng-anteng sa halip. Kaya naman, binaril ni Jonathan ang matanda ng isang nalilitong tingin. Sir, salamat talaga sa tulong mo. Kung mayroon akong magagawa para mabayaran ang iyong kabutihan, mangyaring ipaalam sa akin. Handa akong gumawa ng paraan upang matugunan ang anumang mga kahilingan na maaaring mayroon ka, sabi ni Jonathan. Napahagalpak ng tawa ang matanda sa kanyang sinabi. Ha, you're quite interesting, brat. Hindi ka man lang natakot kahit na alam kung kanina pa kita pinagmamasdan. At ngayon, matamis kang nagsasalita sa harap ko, sabi ng matanda. Habang nagsasalita ay tinuro niya ang bakal na kulungan sa kanyang harapan. Ang gusto kong gawin mo ay napakasimple. Dalhin ang babaeng ito sa rebulto ng Siboxia sa Bazaar Temple. Nilingon ni Jonathan ang kanyang ulo upang tingnan ang batang babae na mahimbing na natutulog. Iyan lang ba? Oo, masayang sabi ng matanda. Bukas, kapag lumipat na kayo, tutulungan ko kayo sa pamamagitan ng pagpigil sa sugo ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ang babae sa rebulto ng Siboxia. Of course, you can choose to reject this request, sabi ng matanda. Well, basta kaya mong tiisin ang kahihinatnan ng pagtanggi sa akin. Naramdaman ni Jonathan ang pagpintig ng kanyang ulo matapos marinig ang sinabi ng matanda. Ang pagtanggi sa kahilingan ng isang God Realm Cultivator ay hindi naiiba sa pagpirma ng death warrant ng isang tao. Bakit hindi niya masabi sa akin na non-negotiable? Ano ang silbi ng pagpalo sa paligid ng bush? Hindi alintana kung gaano kalungkot si Jonathan, hindi siya naglakas loob na ipakita ito sa kanyang mukha. Actually, nakalimutan na niya kung paano niya iniwan sina Lauren at Hosam na walang choice. Yan lang ang mindset ng isang matigas na individual. Bibigyan kanila ng kalayaan sa pagpili, ngunit magkakaroon lamang ng isang pagpipilian upang pumili mula sa. Napangiti ang matanda nang makita ang pag-aatubili na ekspresyon sa mukha ni Jonathan. Huwag mo nang awayin.
Sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang Bazaar Temple. You can have all those things as long as you have what it takes, aniya habang marahang tinapak ang noo ni Jonathan. Ang sumunod na nalaman ni Jonathan, isang mensahe ang lumitaw sa kanyang ulo, ang direksyon na itinuturo ng daliri ni Sibaxia. Ang mensahe ay maikli at simple, gayunpaman, ito ay labis na ikinagulat ni Jonathan. Ano nga ba ang prinsip ng matandang ito? Paano siya nakapasok sa isip ng ibang tao at nag-iiwan ng mga mensaheng ganoon? Hindi ba ibig sabihin, may kakayahan siyang i-bypass ang alaala ng ibang tao? Para bang ito ay isang reflex action, pinaandar ni Jonathan ang kanyang hindi kumpletong principle of slaughter at ikinalat ito sa paligid niya. Gayunpaman, nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang tanging nakita niya ay isang malaking puno ng igus sa kanyang harapan. Wala nang makita ang matanda. Lumapit sa kanya si Hossam at nakakunot ang noo niyang sinabi, Mr. Ang Goldstein, Bazaar Temple ay malinaw na isang bitag. Sa tingin ko dapat na lang tayong pumunta. Malamig na tinitigan ni Jonathan si Hossam habang nagtatanong, umalis ka na. At pumunta saan? Alam nila lahat ng pinag-usapan namin kagabi. Sa tingin mo ba makakatakas tayo kung gusto nila tayong patayin? Ibinaling ni Jonathan ang tingin sa dalaga na nakakulong pa rin na natutulog sa sulok ng bakal na hola sa likuran niya habang patuloy, ibang klase ang matandang ito kay Amil. Mayroon siyang kumpletong prinsip at gumamit ng isang pag-atake na hindi ko maintindihan, lalo na sa pagtatanggol. Wala kaming choice kundi manatili sa plano habang naghahanap ng pagkakataong makatakas. Napalingon siya kay Kaga, na nakatayo sa tabi nila. I've had this strange feeling ever since I found Kaga. Dinala niya ako diretso sa matanda pagkatapos niya akong dalhin dito. May kinalaman kaya siya sa lahat ng ito. Pero sa reaksyon niya, parang wala siyang alam. Bukod dito, nakikipaglaban tayo sa mga taong nakarating na sa God Realm. Hindi na nila kailangang pumunta ng ganito para lang hanapin ako. Maaari sana nilang bantaan ako sa pagsusumit gamit ang karahasan. Seryoso ang ekspresyon ni Kaga habang nakatingin kay Jonathan at sinabing, iimbestigahan ko ang matandang iyon sa sandaling bumalik ako. Kung siya ay talagang hari ng Diyos, wala nang magagawa ang aking organisasyon. Bahagyang tumanggo lang si Jonathan bilang pagsang-ayon ng walang sabi-sabi. Pagkatapos ay umalis silang tatlo sa exchange center gamit ang portal formation, habang ang babaeng nakasuot ng sako ay sumunod sa tabi ni Jonathan. Hindi siya makapag-imbak ng mga buhay na nilalang sa storage ring, kaya wala siyang choice kundi hayaan silang maglakbay kasama nila. Habang nakatanggap siya ng maraming atensyon mula sa mga dumadaan habang hawak niya ang metal chain na nakakabit sa dalaga, walang lumapit sa kanila para magtanong tungkol sa dalaga. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming iba't ibang relihiyon sa kanlurang rehiyon, bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang mga gawain. Pagdating sa hotel, nag-book si Hossam ng isa pang kwarto at hinayaan si Jonathan at ang babae na gamitin ang double room na dati niyang nabook. Siyempre, hindi niya ginawa iyon para samantalahin ni Jonathan ang dalaga. Masyadong delikado na iwan ang babae nang hindi sinusubaybayan. Sinubukan ni Jonathan na buksan ang mga kadena para pakawalan ang dalaga pabalik sa exchange center. Gayunpaman, sinugod siya ng dalaga at sinubukang kagatin ang kanyang lalamunan nang abutin niya ito para hawakan. Ang kanyang cultivation level ay nasa advanced na yugto ng God Realm, at inatake niya siya ng bangis ng isang mabangis na hayop. Sa kabutihang palad, si Jonathan ay nagkaroon ng maraming mga trick sa kanyang manggas at nagawang makaligtas sa kanyang mga pag-atake. Pagkatapos ay napagtanto niya na maaaring kontrolin ng isang magsasaka ang batang babae gamit ang kaunting espiritual na enerhiya kung hawakan nila ang kadena. Gayunpaman, pinili ni Hossam na lumayo sa kanya dahil naniniwala siyang ito ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Hindi niya alam, ang mga kapalaran nila ni Jonathan ay magkakaugnay na sa sandaling lumitaw ang mga cultivator ng Divine Realm. Sa silid ng hotel, hinayaan ni Jonathan na matulog ang dalaga sa carpet habang hawak ang kadena gamit ang isang kamay at nagsusulat ng anteng-anteng sa kabilang kamay. Si Jonathan ay orihinal na gustong gumuhit ng anteng-anteng para sa fireball spell, na siyang pinakamababang antas. Pagkatapos ng lahat, ang gayong mga anteng-anteng ay may pinakamataas na rate ng tagumpay, na lubos na magpapataas ng kanilang pagiging kapaki-pakinabang.
Naisip ni Jonathan ang plano dahil hindi niya akalaing makakahanap siya ng maraming anteng-anteng, ngunit sa wakas ay binigyan siya ng matanda ng 3,000 anteng-anteng, upang magamit niya ang mga ito sa gusto niya. Naisip ni Jonathan ang plano dahil hindi niya akalaing makakahanap siya ng maraming anteng-anteng, ngunit sa wakas ay binigyan siya ng matanda ng 3,000 anteng-anteng, upang magamit niya ang mga ito sa gusto niya. Ang anteng-anteng sa mesa ay nagsimulang mang-alap ng espiritual na enerhiya sa ilang sandali matapos na ma-activate. Sa sandaling ito ay umabot sa isang tiyak na punto, ito ay sumabog sa isang malaking bola ng apoy. Bang! Bahagyang kinuyam ni Jonathan ang kanyang kanang kamao habang sumisigaw, Soul Seal. Isang kumpol ng purong espiritual na enerhiya ang nabuo at binalot ang bowl ang apoy hanggang sa tuluyan itong mapatay. Ang espiritual na enerhiya ay parang isang mainit na simoy ng hangin habang ito ay kumalat sa loob ng silid, na walang iniwan na bakas. Si Jonathan ay gumuhit ng 300 anteng-anteng sa oras na iyon, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Noong una, naisipan pa niyang gumuhit ng ilang high-grade na pampasabog na anteng-anteng ngunit sumuko matapos mab-igo ng mahigit 100 beses. Pagkatapos ay sinubukan niyang gumuhit ng mababang uri ng anteng-anteng na bola ng apoy, ngunit natalo muli ng malupit na katotohanan. Ayon sa mga tala ng Ancient Divine Dragon Technique, kahit na ang isang tao na walang paunang kaalaman sa mga anteng-anteng ay magkakaroon ng 10% pagkakataon na magtagumpay sa paglikha ng isang fireball na anteng-anteng sa pinakamababang antas. Si Jonathan, gayunpaman, ay hindi nakalikha ng isa kahit na matapos ang mahigit 180 na bigong pagtatangka. Sa kabila ng kanyang karaniwang kalmado at matyagang pag-uugali, nawala ang kanyang galit at napabulalas sa pagkabigo, F-sick. Wala ba talaga akong kakayahan? Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang dalhin ang anteng-anteng patungo sa kanya at isinulat ang incantation para sa fireball na anteng-anteng, para lamang itong muling magliyab. Pagkatapos ay mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay at kinuyam ang kanyang kamao upang patayin ang apoy gamit ang espiritual na enerhiya. Pagkatapos noon, naglabas siya ng bagong anteng-anteng at susubukan na sana niyang gumuhit ng isa pa nang may humila sa kadena sa kaliwang kamay niya, na nawalan ng balanse. Hay! Saan ka pupunta? Sigaw niya habang hila-hila siya ng dalaga papunta sa bintana. Nakatayo lang ang dalaga sa tabi ng bintana at itinuon ang tingin sa bintana na may layong 10 metro mula sa kanila. Habang sinusundan ni Jonathan ang kanyang tingin, nakita niya ang isang ilaw na namatay sa isa sa mga bintana sa di kalayuan. Isang masamang kislap ang nabuo sa kanyang mga mata nang sinubukan niyang suriin ito gamit ang espiritual na kahulugan. Ha! Hindi ko makita kung ano ang nasa loob ng kwartong iyon dahil protektado ito ng isang misteryosong hanay. Nalungkot ang mukha ni Jonathan nang mapagtantong may nag-eespiya sa kanya. Bagamat posible para sa kanya na masakop ang isang radius na hanggang ilang daang metro gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, ang paggawa nito ay mangangailangan ng napakalaking lakas. Kung gaano kalakas si Jonathan, imposible para sa kanya na suriin ang kanyang paligid sa lahat ng oras. Ang sinumang nag-set up ng isang misteryosong hanay ng maaga upang itago ang kanilang aura ay makakaiwas sa pagtuklas hanggat walang pagbabago sa espiritual na enerhiya. Kaya, ganoon sila nakinig sa aking pakikipag-usap kay Hossam kahapon. Tuldok-tuldok. Maaaring hindi ako isang propesyonal na ahente ng especially iya, ngunit alam ko ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga taktika na ginagamit nila sa pangangalap ng impormasyon. 10 metro lang ang layo ng kwarto, kaya madali silang nakakarinig sa amin gamit ang ilang high-tech na kagamitan. Inisip ko kung ang mga tao sa silid ay nasa gilid ng matanda o sa panig ni Kaga. Maaaring sabihin ni Kaga na kakampi ko siya, ngunit nasa western region kami ngayon. Kung kaya niyang ibenta sa akin ang impormasyon tungkol sa ibang tao, ganoon din kadali niyang ibenta ang impormasyon ko sa iba. Kaya lang hindi ko rin lubos mapagkatiwalaan si Hossam. Dahil doon, nilingan ni Jonathan ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Inilagay niya ang dalawang kamay sa sill ng bintana at bahagyang bamuka ang kanyang bibig. Nalilitaw ang kanyang mga ngipin sa aso habang siya ay umungol sa bintana sa di kalayuan. Kung hindi siya pinigilan ni Jonathan sa pamamagitan ng paghawak sa kadena, malamang na tumalon siya sa bintana at sinalakay ang mga taong nag-espiya sa kanila.
Akala ko ay nag-iingat ako, ngunit ang babaeng ito ay mas alerto at malay kaysa sa akin. Tao ba siya? Isang Divine Realm Cultivator, na nagpapanatili ng isang batang babae na kasing aylap ng isang hayop, ay nais na dalhin ko siya sa Bazar Temple. May sikretong hindi ko alam dito. Habang dinadagdagan niya ang dami ng espiritual na enerhiya sa kanyang mga kamay, nabuo ang mga electric wave sa mga kadena at naging dahilan upang mawala ang puot sa mga mata ng dalaga. Ilang segundo lang ay bumalik na ang dalaga sa kanyang mala-zombie na estado na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Ibinalik ni Jonathan ang dalaga sa mesa at pinindot ang tansong handbell sa itaas ng kanyang ulo, dahilan upang tuluyang bumalot sa kanilang dalawa ang gintong liwanag. Maaaring harangan ng bronze handbell ang mental energy, kaya naisip niya na hindi rin ito magiging problema sa pagharang sa kagamitan sa pagsubaybay. Sa sandaling i-activate ni Jonathan ang bronze handbell, nawala ang pulang silhouette niya at ng dalaga sa screen ni Kaga sa hotel room na may 10 metro ang layo. Hindi namin ito ma-detect sa pamamagitan ng thermal imaging, at hindi rin namin ito naririnig. Ang lalaking ito ay siguradong may mga mag-agarang trick sa kanyang manggas. Mayroong 2 Grandmaster Realm Cultivator na nakatayo sa tabi ni Kaga habang nasa likod ang kanilang mga kamay. Ipagpatuloy ba natin ang pag-espiya sa kanya, Ms. Kaga? Tanong ng isa sa kanila. Nakangiting kumaway si Kaga sa kanya. Dapat alam ni Jonathan kung ano ang gagawin kung hindi siya gagawa ng anumang aksyon pagkatapos na mahanap tayo. Hindi tayo masisisi ng Diyos Hari kung aalis tayo ngayon. Naiintindihan, sabi ng 2 Grandmaster Realm Cultivator na may paggalang na yumuko. Samantala, panay ang tingin ni Jonathan sa anteng-anteng na nasa mesa niya. Nasa kalagitnaan na siya nang hilahin siya ng dalaga sa bintana kanina. Ito ang tanging anteng-anteng na hindi niya nabasag matapos subukan ng 5 oras. Nagulat si Jonathan nang makitang hindi transparent ang mga linya ng espiritual na enerhiya sa anteng-anteng. Sa masusing inspection, nakita niyang hindi pumutok ang anteng-anteng dahil hindi niya nakumpleto ang simbolo noon pa man. Pagkatapos ay kinuha ni Jonathan ang kanyang spiritual energy brush at dahan-daang nagpatuloy sa pagguhit ng anteng-anteng. Bang! Ang anteng-anteng ay sumabog sa apoy habang siya ay natapos na gumuhit, na pinipilit niyang sirain ito tulad ng iba. Dahil sa galit, itinapon niya sa tabi ang spiritual energy brush at mahinang lumuhad sa kanyang upuan. Sa antas na ito, gagamitin ko ang lahat ng 3,000 anteng-anteng nang hindi gumagawa ng kahit isang anteng-anteng na bola ng apoy. Hindi ko magagawa ang aking plano maliban kung susunugan ko ang Bazar Temple. Ito na ba talaga ang katapusan ko? Tahimik na nakatingin si Jonathan sa espiritual na brush sa kanyang kamay habang may iniisip siya. Ang lahat ng mga anteng-anteng ay sumabog dahil sila ay nasira. Tuldok-tuldok. Sandali. Alam ko. Kaya kung gumawa ng mga sirang anteng-anteng. Ang mga sirang anteng-anteng ay sasabog dahil sa hindi matatag na espiritual na enerhiya na dumadaloy sa kanila. Dahil kailangan ko lamang ng isang anteng-anteng na masusunog, ang sirang anteng-anteng na ito ay magsisilbi sa layuning iyon sa pamamagitan ng pag-aapoy sa apoy. Hindi na kailangan para sa isang tamang alindog kung ito flawed isa ay makakuha ng trabaho tapos na. Nawala sa isiping iyon ang inis at frustration na bumabagabag sa kanya. Pagkatapos ay naglabas si Jonathan ng isa pang anteng-anteng at iginuhit ang eksaktong parehong mga simbolo tulad ng ginawa niya noon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, iniwan niya itong hindi kumpleto na halos kalahating sentimetro ang nawawala. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, iniwan niya itong hindi kumpleto na halos kalahating sentimetro ang nawawala. Sa paggawa nito, binago niya ang anteng-anteng sa isang mini-misteryosong hanay. Ang arcane array ay hindi gagana maliban kung nilagyan niya ang mga simbolo sa talisman. Ipinagpatuloy ni Jonathan ang pagtutok sa anteng-anteng na walang espiritual na enerhiya habang kinukuha niya ang kanyang spiritual energy brush. Sa sandaling makumplito niya ang simbolo, ang espiritual na enerhiya ay lumundag sa anteng-anteng at naging sanhi ito ng pagkasunog. Sa halip na subukang patayin ang apoy, hinayaan ni Jonathan na masunog ito sa loob ng protective shield ng bronze handbell para maramdaman niya ang init. Bagamat hindi ito kasing init ng isang normal na bola ng apoy, ito ay sapat na mainit dahil sa mataas na nilalaman ng espiritual na enerhiya at disenteng kalidad ng anteng-anteng.
Matapos hintayin na mapatay ang apoy, naglabas si Jonathan ng 12-dosenang mga brush ng espiritual na enerhiya at naglagay ng anteng-anteng sa harap niya. Tulad ng isang mag-aaral na pinilit na magsulat ng mga linya bilang parusa, pagkatapos ay sinimulan niyang isulat ang parehong mga pattern sa mga anteng-anteng upang lumikha ng maraming hanggat maaari. Makalipas ang halos isang oras, naubos na ni Jonathan ang karamihan sa kanyang espiritual na enerhiya upang lumikha ng mahigit 1,000 anteng-anteng. Pagkatapos ay itinago niya ang natitirang mga anteng-anteng at umupo ng naka-crossleg sa sala upang palitan ang kanyang espiritual na enerhiya. Ang kailangan ko lang gawin ay ibigay ang mga anteng-anteng na ito kay Hosam bukas at hintayin siyang gumawa ng kaguluhan sa kanila. Hindi magiging madaling masira ang isang spell na itinakda ng isang Divine Realm Cultivator. Mabuti na lang at matiwasay na lumipas ang gabi. Magkasamang pumunta sina Jonathan at Hosam sa Utros kinaumagahan. Ayon kay Hosam, mayroong 2 intersection point sa 5 rutang dinaanan ng Prima patungong Crow Saint. Ang isa ay nasa paanan ng bundok malapit sa Crow Saint, at ang isa ay nasa Utros malapit sa Bazaar Temple. Nakakunot ang noo ni Hosam habang nakatitig sa itim na tableta sa kamay ni Jonathan. Mr. Goldstein, sa tingin ko hindi naman talaga kailangan. Nako, kailangan talaga. Paano pa kita huhulihin kung magpasya kang tumakbo sa gitna ng kalye? Inihagis ni Jonathan ang tableta sa bibig ni Hosam habang siya ay nagpatuloy. Ang anteng-anteng na ito ay magiging isang bola ng apoy kapag napasok mo ang espiritual na enerhiya dito. Tandaan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa kung gaano karaming kaguluhan ang maaari mong idulot sa Temple Bazaar. Nag-aatubili na umalis si Hosam habang si Jonathan at ang babaeng magsasaka ay nakatayo sa bubong, naghihintay na dumaan ang convoy ni Prima. Sa wakas nanggaling ang boses ni Kaga sa earpiece ni Jonathan pagkatapos ng 3 oras. Pansinin ang convoy ng mga itim na sasakyan sa ibaba. Nasa ikatlong sasakyan si Prima. Good luck. Dahil doon, tuluyan ng pinatay ni Kaga ang channel. Isang malutong na tunog ang umalangaw sa hangin nang may nagpaputok ng sniper rifle mahigit 100 metro ang layo. Lumingon si Jonathan para titigan ang direksyon ngunit nabigong matukoy ang eksaktong lokasyon ng sniper dahil sa nakaharang na gusali sa kanyang paningin. Ayu Pergi. Nang mapagtantong huminto ang convoy, tumalon si Jonathan mula sa 18 palapag kasama ang babaeng magsasaka sa likod niya. Ang 2 God Realm Cultivator ay madaling makaligtas sa pagbagsak ng higit sa ilang 10 metro sa pamamagitan ng kaunting pagsisikap. Lumapag si Jonathan sa kalsada sa harap ng convoy na ilang talon lang. Ang convoy ni Prima ay binubuo ng mahigit 10 sasakyan. Huminto ang convoy matapos ang putok ng baril. Sunod-sunod na lumabas ang mga lalaki sa mga sasakyan, at lahat sila ay mga Grandmaster. Sinuri ni Jonathan ang paligid gamit ang kanyang espiritual na kahulugan at binilang ang 36 sa kanila. Ang Siboxism talaga ang pinakamakapangyarihang sekta sa Western Region. Dapat kong iwasang maliitin ang kanilang mga kakayahan, sabi ni Jonathan sa kanyang sarili, natatawa habang nakatingin sa mga nagsasaka ng Grandmaster Realm sa unahan. Ako si Jonathan Goldstein mula sa Chania. Wala akong masamang loob sa iyo. Gusto ko lang makilala ang High Priestess para makahanap ng antidote mula sa kanya. Isang walang malasakit na boses ang umalingaw mula sa likod ng mga tao pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap. Puno dia. Matapos matanggap ang utos, halos sabay-sabay na kumilos ang 12-dosenang taong humaharang sa landas ni Jonathan. Pinaikit ni Jonathan ang kanyang mga mata. Sa isang sulyap lang, masasabi niya na ang mga magsasaka sa kanyang harapan ay nag-set up ng ilang simpleng pormasayon ng pagpatay. Dagandong. Sa tabi ni Jonathan, ang babaeng magsasaka, na nakagapos ng mga metal na kadena, ay umungol at tumakbo ng nakadapa. Maging si Jonathan ay hindi nakatiis sa pagkakataong ito habang siya ay mabilis na sumulong, na nag-iiwan ng mga after images sa kanyang likuran. Sa oras na siya ay nagkamalay, siya ay nakasakay na sa isa sa mga Grandmaster at kinakagat ang kanyang leeg. Bagamat hindi regular ang pattern ng pag-atake ng babaeng cultivator, isa pa rin siyang cultivator sa advanced phase ng God Realm. Si Grandmaster ay walang kalaban-laban para sa kanya, kahit na siya ay lumaban na umaasa lamang sa kanyang bilis at lakas. Sa sumunod na segundo, tinawag ni Jonathan at ginamit ang kanyang itim na sibat.
Pagkatapos, inatake niya si Grandmaster. Nakuha niya ang isang itim na sibat mula kay Amil, na sinapian ng walang katawan na ulo. Kahit na hindi alam ni Jonathan kung anong materyal ang ginawa ng itim na sibat, ang sandata ay isang mahiwagang bagay pa rin. Ang mga sandata na ginamit ng mga magsasaka ay hindi tugma sa mga sibat na matalas ang labaha. Nakapatay si Jonathan ng humigit kumulang 20 tao sa loob lamang ng ilang segundo. Ang collaborative formation na ginamit ni Grandmaster ay walang silbi at ganap na hindi mahalaga kapag nahaharap sa kanyang pag-atake. Nang susugod na sana siya patungo sa itim na sasakyan sa gitna, biglang sumabog ang isang malakas na evil aura mula sa loob ng sasakyan. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan, lumabas sa sasakyan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng sportswear at may takip sa mata sa noo. Makapal ang bigot niya at humihikab habang tinatamad na nakatingin kay Jonathan. Jonathan Goldstein, bakit hindi ka manatili sa Chania? Bakit ka pumunta sa New Cove para patayin ang sarili mo? Kaya na kitang palayain kahit na pinatay mo na ang mga taong ito. Kung aalis ka ngayon, ang mga miyembro ng Siboxism ay hindi magpapahirap sa iyo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking si Chinayan ay hindi matatas, ngunit hindi ito naging hadlang kay Jonathan na maunawaan ang kanyang sinabi. Gayunpaman, kahit na marinig iyon, si Jonathan ay nanatiling hindi kumikibo habang hawak ang kanyang sibat, tumangging umalis. May simple akong hiling. Kung ang High Priestess Siboxism ay handang ibigay sa akin ang antidote, aalis ako kaagad at hindi ka magdudulot ng anumang problema. You are not qualified to negotiate with me in the Western region, ang pagbibitiw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang iniunat ang kanyang mga paa. Pinigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo na-appreciate. Kung gayon, mamamatay ka. With that, may biglang sumulpat na punyal sa harap ni Jonathan. Dentang, isang gintong liwanag ang kumislap. Tumalbog ang punyal at bumalik sa kamay ng medyo may edad na. Iyan ba ang kapangyarihan ng Special Princip? Hindi makapaniwalang tumingin si Jonathan sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lumitaw sa harapan ko ang punyal ng walang paabi. Gayunpaman, masyadong maliit ang pagkakataong makatagpo ng mataas na antas na prinsip tulad ng Special Princip ng magkakasunod. Kasabay nito, sa wakas ay naging seryoso ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may hawak ng punyal habang nakatitig kay Jonathan. Nagtataka ako kung bakit walang makakapatay sa iyo. Ngayon alam ko na ito ay dahil nilagyan ka ng Spirit Treasure Level Protective Equipment. Ako, si Lakar, ay aalisin ka ngayon. Para sa ilang kadahilanan, isang pakiramdam ng panganib ang lumitaw sa isip ni Jonathan. Bago pa siya makapag-react ay nilapitan na siya ni Lakar na may hawak na kutsilyo. Napakabilis niya. Ang malakas na impact ay tumama sa katawan ni Jonathan, at muli itong napabalikwas matapos masaksak ng punyal. Kahit isang beses lang siya natama ng punyal, pakiramdam ni Jonathan ay diretso siyang tinamaan ng truck. Ang pagnanasang samuka ng dugo ay lumakas sa loob niya, ngunit nagawa niyang pigilan ito sa pamamagitan ng pag-asa sa makapangyarihang Ancient Divine Dragon Technique. Ito ay hindi isang special princip. Siguradong may kinalaman ito sa bilis niya. Nawala ang kulay sa mukha ni Jonathan nang maalala niya kung paano lumapit sa kanya ang figure ni Lakar bago pa man ito lumitaw sa kanyang mga mata. Nakita ko lang ang mga hindi nakikitang high-speed na paggalaw tulad nito sa Josel sa Secret Realm sa Mount Summerbank. Gayunpaman, si Josel ay isang sinaunang hayop, kaya ang sentido komon ay hindi naaangkop sa kanya. Sa hindi inaasahan, nasaksihan ko muli ang nakakatakot na bilis na ito ngayon sa isang God Realm cultivator na tulad ko. Malapit na ba niyang marating ang Divine Realm? Nawala ang kulay sa mukha ni Jonathan nang maalala niya kung paano lumapit sa kanya ang figure ni Lakar bago pa man ito lumitaw sa kanyang mga mata. Nakita ko lang ang mga hindi nakikitang high-speed na paggalaw tulad nito sa Josel sa Secret Realm sa Mount Summerbank. Gayunpaman, si Josel ay isang sinaunang hayop, kaya ang sentido komon ay hindi naaangkop sa kanya. Sa hindi inaasahan, nasaksihan ko muli ang nakakatakot na bilis na ito ngayon sa isang God Realm cultivator na tulad ko. Malapit na ba niyang marating ang Divine Realm? Inalis ni Jonathan ang protective barrier na ibinigay sa kanya ng bronze handbell.
Pagkatapos, pinalawak niya ang kanyang espiritual na pakiramdam na parang tidal wave upang punan ang 100 metrong radius force field sa paligid niya. Hanggat hindi niya ginagamit ang spatial principle, mag-iiwan siya ng mga bakas sa aking spiritual sense force field kahit gaano pa siya kabilis. Magkakaroon ako ng sapat na oras para mag-react kahit na hindi malinaw na feedback lang ang natatanggap ko. Tumayo si Lakar sa harap ng itim na sasakyan at dahan-daang gumawa ng mahigpit na galaw sa hangin. Espiritual na sense force field. Kahit na ma-detect mo ang aking mga galaw gamit ang iyong espiritual na pakiramdam, hindi yun nangangahulugan na maaari kang mag-ingat laban sa aking mga pag-atake. Nawala sa lugar si Lakar pagkatapos sabihin iyon. Ipinikit ni Jonathan ang kanyang mga mata at naramdaman ang isang itim na linya na kumikislap sa kanyang larangan ng puwersang espiritual na kahulugan at dumating sa kanyang harapan. Pumunta ka, sigaw ni Jonathan. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam na naging isang invisible arrow, inilunsad ito pasulong. Nang magbanggaan ang dulo ng espada ni Lakar at ang itim na sibat ni Jonathan, tumakbo si Lakar kay Jonathan at bumangga sa isang tindahan sa tabi ng kalsada. Hindi sinasadya ni Jonathan na harapin ng direkta si Lakar. Ang isang sinaunang kasabihan sa Chania ay tinatawag na bilis ang pinakamakapangyarihan at hindi magagapi na anyo ng martial arts. Kung ang isang martial artist ay makakamit ang ganap na kahusayan sa bilis, ang martial artist na iyon ay hindi magagapi. Bagamat puwersahang mapapabuti ni Jonathan ang kanyang mga kakayahan upang labanan si Lakar, ang pagtanggal kay Lakar ay hindi ang kanyang layunin sa araw na iyon. Sa halip, sinubukan niyang akitin ang lahat ng mga banal na mensahero mula sa Bazar Temple. Tumalon siya at mabilis na itinutok ang kanyang itim na sibat sa isang itim na kotse na naprotektahan ng mabuti na natigil sa gitna ng convoy. Pagsabog, sumabog ang bubong ng sasakyan. Hawak ang dulo ng sibat, ipinagpatuloy ni Jonathan ang kanyang espiritual na enerhiya. Isang batang babae sa paligid ng 18 o 19 na taong gulang ay nakaupo sa likurang upuan. Sa kabila ng kaguluhan, kalmado siyang ngumiti kay Jonathan sabay hawak sa dulo ng sibat. Jonathan, ikaw ang unang taong naglakas loob na maging bastos kapag humihingi sa akin ng antidote. Prima, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Jonathan nang maramdaman niya ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na nagmumula sa kanyang kamay. Ang asong iyon, si Hossam, ang nagpaayos sa akin. Habang siya ay sumilip pabalik, ang unang naisip ni Jonathan ay niloko siya ni Hossam. Noong dati niyang tanungin si Hossam tungkol sa lakas ni Prima, sinabi sa kanya ni Hossam na nasa advanced phase lang si Prima ng Grandmaster Realm. Ang paliwanag ay may katuturan. Kung hindi, si Hossam, dahil sa kanyang cultivation level, ay hindi makakagampanan ang papel ng knight sa Shining Armor noon. Pero ngayon, nahaharang na ni Prima ang sibat ni Jonathan gamit ang isang kamay lang. Kahit na hindi umatake si Jonathan ng buong lakas, ang paraan ng kanyang madaling paghawak sa kanyang mga pag-atake ay dumating bilang isang bastos na paggising. Bukod dito, wala siyang nakitang anumang senyales ng paggalaw ng espiritual na enerhiya matapos itong suriin ng kanyang espiritual na kahulugan. Sinalakay ba niya ang isang sinaunang hayop? Isang malungkot na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Jonathan nang bumaba siya sa kalapit na bus. Biglang, sunod-sunod na malalakas na ingay ang maririnig habang si Lakar ay clumsily na umahan mula sa mga guho. Patagang paglaban. Tuso talaga ang mga Chinayan. Napakunot noo si Lakar kay Jonathan. Ang biglaang pag-atake ng espiritual na pakiramdam kanina ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang isipan. Kung si Jonathan ay sumunod sa isa pang pag-atake, si Lakar ay ma-knockout. Kahit na sinubukan ni Lakar na pakalmihin ang kanyang espiritual na pakiramdam, dumanas pa rin siya ng nakakatakot na pinsala sa loob mula sa epekto kanina. Samantala, ang babaeng cultivator na nakagapos ng metal chain ay nakagat ng art area ng huling Grandmaster Realm cultivator. Sa makatuwid, ang tanging natitira sa larangan ng digmaan ay ang God Realm at mas mataas. Sa sandaling iyon, isang malakas na amoy ng dugo ang napuno ng hangin. Anong meron kay Prima? Tumahol si Jonathan sa kanyang earphone. Ibinis niya ang kanyang plano sa katalinuhan na natanggap niya dati. Ayon sa impormasyon, binalak niyang akitin ang 4 na Divine Messenger palabas ng Bazar Temple sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ni Prima.
Sa kasamaang palad, napakataas pala ng cultivation level ni Prima. Kahit na sinubukan ni Jonathan ang kanyang makakaya, hindi pa rin siya magiging banta sa kanya. Bilang resulta, ang kanyang plano na akitin ang natitirang 3 banal na sugo ay nabigo. Kapag nasa loob sila, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Hosam na makalusot sa templo upang maisegawa ang kanyang misyon. Bilang resulta, hindi makokontrol ni Jonathan si Prima kung hindi niya masindi ang apoy sa likod ng templo. Iyon ay pipigil sa kanya mula sa pagkuha ng antidote, na nagiging sanhi ng buong plano upang mabaigo. Mamatay ka, Jonathan. Umungol si Lakar habang inatake niya si Jonathan sa isang iglap. Sa sandaling scratched ang kanyang after-image, natambo si Lakar ng ibang after-image. Sa gitna ng pagkalansing ng mga tanikala, nagulat si Jonathan nang makitang ito ang babaeng walang pangalan. Pinadala niya si Lakar na lumipad pabalik sa mga guho sa isang suntok. Gayunpaman, ang suntok ay hindi nakapinsala kay Lakar, na halos umabot na sa banal na kaharian. Kaya naman agad siyang tumalon mula sa mga guho at inatake ang dalaga. Pagsabog, habang binasag ng malakas na dagandong ang mga bintana ng mga gusali sa magkabilang gilid ng kalye, iniwasan ni Jonathan ang shockwave sa pamamagitan ng paglukso sa hangin. Paglapag niya sa lupa, natatakpan ng kaliskis ang katawan niya. Sa ilalim ng kanyang baluti, ang namumulang mukha ni Jonathan ay patuloy na naglalabas ng madugong ambon, habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng mamamatay tao na aura. Wala siyang choice kundi sunugin ang kanyang sigla para masigurado ang tagumpay ng kanyang plano. Dati, akala ni Jonathan ay madali niyang masupol si Prima. Ngayong napatunayang mali ang kanyang mga palagay, alam niyang hindi maaabot ang antidote kung hindi niya ibunyag ang kanyang trump card. Prima, hula ko. Umisi si Jonathan sa kanya, puno ng killing intent ang mga mata. Mula sa sandaling sinubukan niyang salakayin si Prima, naramdaman niyang may malapit na kamakalak sa kanyang pisikal na enerhiya. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa gilid ng isang bangin, na nanganganib na mahulog sa napakalalim na hukay anumang oras. Ang tanging taong may kakayahang magbigay sa kanya ng pakiramdam na iyon ay ang matanda noong nakaraang araw. Nanunood ba siya ng labanan? Kahit itinutok ni Jonathan ang kanyang sibat sa noo ni Prima, nag-ambala siya sa mga kaisipang gumugulo sa kanyang isipan. Kahapon, ang matanda ay nagpahayag na siya ay tutulong sa pagsupil sa 4 na banal na sugo ng Sibaksism ngunit sa kasalukuyan ay wala kahit saan. Hindi ba siya kontento sa ginagawa ko ngayon? Sa pag-iisip na iyon, itinapon ni Jonathan ang kanyang mga pag-aalinlangan at inihampas ang sibat sa kanyang kamay, itinutok ito sa mukha ni Prima. Insulto, bulalas niya. Nagsimulang lumiwanag ang kanyang mga kamay na may malambot na puting liwanag habang tinatangka niyang harangin ang sibat. Sa pag-ikot ng kanyang pulso, umikot ang itim na sibat ni Jonathan at nagpalit ng direksyon patungo sa dibdib ni Prima. Basag. Isang paputok na tili ang narinig habang ginamit ni Prima ang kanyang hubad na kamay upang ihampas ang sibat sa isang tabi. Basag. Isang paputok na tili ang narinig habang ginamit ni Prima ang kanyang hubad na kamay upang ihampas ang sibat sa isang tabi. Nang dumaan ang sibat sa gilid ng Prima, nabangga ito ni Jonathan dahil sa momentum nito. Mahigpit ang mga siko. Iniunat ang kanyang kanang paa, napahiga si Jonathan sa lupa. I channel ang aking enerhiya at patatagin ang aking mga paa. Matapos ito ng lahat ng kanyang lakas sa dulo ng kanyang siko, nagpakawala si Jonathan ng isang mapangwasak na hampas ng siko. Sa isang nakamamatay na tingin sa kanyang obsidian na mga mata, umawit siya ng isang spell upang sirain ang espiritual na kahulugan ni Prima. Kasabay nito, ang enerhiyang nakalap niya ay umabot na sa sukdulan. Pagsabog. Ang kanyang paputok na aura ay naging sanhi ng pag-crack ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, habang ang nagresultang shockwave ay nagpabalik-balik sa mga nakapaligid na sasakyan, na nagpapalipad sa kanila. Sa langit, nagluwa si Prima ng isang subo ng dugo habang siya rin ay natapon sa impact. Kahit na napigilan niya ang pag-atake ni Jonathan sa pamamagitan ng pag-cross ng kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, ang napakalaking kapangyarihan na kanyang pinakawalan ay nanag sa kanya. Habang ang mga kaliskis na nakatikip sa kanya ay nagsimulang kumupas, ang nagniningas na pulang katawan ni Jonathan sa ilalim ay nahayag.
Bagamat ang pagsunog ng kanyang sigla upang bumuo ng mga kaliskis na natatangi sa Ancient Divine Dragon Technique ay nagbigay daan kay Jonathan na pataasin ang kanyang pag-atake at depensa ng malaki, ang paggamit nito sa mahabang panahon ay mauubos ang kanyang kore. Hindi nang ahas si Jonathan na panatilihin ang gayong mga kondisyon ng matagal. Sa kabila ng pagpapakita ng antas ng cultivation na mas mataas kaysa sa God Realm, si Prima ay natalo pa rin sa huli ng mga barbaric na diskarte ni Jonathan. Kakaiba, pagkatapos na magtagumpay si Jonathan sa pag-counterattack, ang mga alon ng espiritual na enerhiya ni Prima ay bumaba ng husto. Sa tagal ng ilang segundo, ibinaba siya sa beginner phase Grandmaster cultivation level. Tila may ilang uri ng restriction ang inilagay sa Prima ng isang Divine Realm cultivator, tulad noong gusto kong patayin si Antoine sa Anxi River. Sa oras na iyon, si Ivanov ay nagproyekto ng isang clone ng kanyang sarili sa katawan ni Antoine upang pigilan si Jonathan. Kaiba sa sitwasyon noong panahong iyon, inilipat lamang ng isang tao ang bahagi ng kanyang kapangyarihan sa katawan ni Prima. Tulad ng inaasahan ko, sumama ako sa labanan sa pagitan ng dalawang Divine Realm Cultivator. Dorian, Dorian, baka mawalan ako ng buhay dito dahil sa iyo. Tuluyan nang na-distort ang hugis ng bus dahil sa pagkakabangga. Walang laman ang mga mata ni Prima habang nakahiga siya sa pagitan ng durog na metal na dingding ng bus. Tuloy-tuloy na bumulwak ang dugo sa kanyang bibig, na umaagos sa buhay niya. Sa likod ni Jonathan, lumalaban pa rin si Lakar para sa kanyang buhay. Hindi pinansin ang dalawang taong nasa likuran niya, agad na nilapitan ni Jonathan ang walang buhay na katawan ni Prima. Nang siya ay papasok na sa bus at kunin ang storage ring sa kamay ni Prima para hanapin ang panlunas, dalawang alon ng malakas na espiritual na enerhiya ang lumapit sa kanya mula sa malayo sa napakabilis na bilis. Whoosh! Ilang hiyawan ang umalangaw-ngaw sa hangin. Mabilis na tumalon pabalik si Jonathan, at hindi masyadong mabilis. Tatlong kumikinang na talim ang sabay na tumusok sa lupa sa harapan niya. Kasunod ng biglaang paglitaw ng talam, dalawang figure ang dumapo sa tabi ng hindi gumagalaw na katawan ni Prima, isa sa bawat gilid. Ang isa sa kanila ay isang matandang babae na nakasuot ng balaclava sa ibabaw ng kanyang ulo, habang ang isa ay isang kalbong kabataan sa paligid ng 17 o 18 taong gulang. Ngumunguya ng gum ang binata habang nakatayo sa tabi ng bus. Sa isang pagkurap ng kanyang mga daliri, ang mga kutsilyo ay tumalon mula sa lupa at lumipad patungo sa kanya, sumasayaw sa kanyang mga daliri na parang buhay. Saan nanggaling ang gayong mababangas na hayop? How dare you touch our priest? Tumayo ang matandang babae sa tabi ni Prima. Kahit nakatikip ang buong mukha niya, sapat na ang mga mata niya para iparamdam na delikadong tao siya. Napatingin si Jonathan sa 2 taong nasa harapan niya. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang sibat ay kumikinang ng mas maliwanag habang siya ay naghahanda sa pag-atake anumang oras. Hindi sila kalayuan sa Bazaar Temple. Sa kabuuan, ang distansya ay halos ilang 10 milya lamang. Pinili ni Jonathan na salakayin ang Prima sa locus yung iyon sa pag-asang maakit ang 4 na banal na sugo palabas ng Bazaar Temple. Ang pagkasira ng protection na layer ng Prima ay tiyak na sapat upang mag-imbita ng reaksyon mula sa Pura Bazaar. 3 sa 4 na banal na sugo ay nasa labas ng templo ngayon. Tiyak na kakayanin ni Hossam ang huli, di ba? Nang maramdaman ang aura ng 2 tao sa kanyang harapan, hindi namamalayang hinigpitan ni Jonathan ang kanyang itim na sibat. Jonathan, may tiwala ka ba kung kalabanan mo ang isang taong nasa kalagitnaan ng God Realm? Biglang nakarinig si Jonathan ng tawa sa kanyang tainga. Ito ay ang matandang lalaki mula kahapon. Hindi sinubukang hanapin ni Jonathan ang matanda. Sa halip, ngumiti siya ng mahina. Hindi ko alam ang tungkol sa kumpiyansa, ngunit ang alam ko ay tiyak na mas madaling labanan ang isa sa kanila kaysa 2. Isang kawili-wiling tugon, sagot ng matanda. Kasabay nito, ang matanda ay lumitaw sa kalye sa likod ni Jonathan nang walang babala. Sa sumunod na segundo, may lumitaw na cade ng bakal sa kamay ni Jonathan. Ang babaeng walang pangalan ay hinayla na parang trash bag ng 10 metro mula sa likuran ni Jonathan papunta sa gilid niya. Dalhin mo siya sa lugar na iniutos ko sa iyo, at mabubuhay ka. Kung hindi, mamamatay ka, natatawang sabi ng matanda kay Jonathan. Samantala, biglang nagbago ang ekspresyon ng matandang babae nang makita ang matanda.
Damuyed. O hindi, nahulog tayo sa bitag. Sa isang dumadagandong na dagandong, binasag ng matandang babae ang tungkod sa kanyang kamay sa lupa ng napakalakas. Isang kakaibang alon ng enerhiya ang sumabog sa hangin, na nagpapahintulot sa kanila na tumalon pabalik sa mataas na bilis. Nagyeyelo. Marahang itinuro ng matanda ang langit. Sa sandaling iyon, ang lahat sa universo ay tila nagyelo sa oras. Tumingin si Jonathan sa paligid niya. Pati ang mga lumilipad na laso sa gilid ng kalsada ay tuluyang tumigil. Maging ang mga ulap at banayad na hangin ay tumigil sa utos ng matanda. Habang pinagmamasdan niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid, tuluyang natulala si Jonathan. Ang nangyayari ngayon ay hindi katulad ng pagkakulong sa isang larangan ng puwersang espiritual na enerhiya. Ito ay isang bagay na mas makapangyarihan, isang kapangyarihan na nagpapahintulot sa isa na yumuko sa universo ayon sa kanyang kalooban. Bagamat hindi mahulaan ni Jonathan ang antas ng paglilinang ng matandang lalaki na tinatawag na Damuyed, ang nag-iisang pagpapakita ng lakas na iyon ay nagpapahiwatig na si Damuyed ay nasa advanced na yugto ng Divine Realm. Pwede ka nang umalis, Jonathan. Ipaubaya mo sa akin ang natitira, natatawang sabi ni Damuyed kay Jonathan. Nang marinig ni Jonathan ang mga salitang iyon, naramdaman ni Jonathan na bahagyang nabawasan ang puwersang naghihigpit sa kanyang paligid, sapat na para malayang makagalaw siya nang hindi gumagamit ng Principle of Slaughter. Nang maabot ang dalaga, binuhat siya ni Jonathan sa kanyang mga bisig bago lumabas ng Damuyed force field. Jonathan, ang antidote na hinahanap mo ay nasa treasure trove ng Siboxia. Kung gusto mo siyang iligtas, alam mo ang gagawin. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Damuyed, na nagpatigil kay Jonathan sa kanyang paglalakad. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang ipinangako ko sa iyo. Sana tuparin mo rin ang pangako mo. Kapag natapos ko na ang gawaing ibinigay mo sa akin, dapat akong payagan na umalis sa Western Region. Pagkaraang lumabas sa bibig niya ang mga salita, mabilis na umalis si Jonathan. Malabo ang kanyang figure sa bilis ng kanyang paggalaw. Tungkol naman sa tatlong banal na mensahero sa likuran niya, sinalakay nila si Damuyed na parang baliw na sila. Tungkol naman sa tatlong banal na mensahero sa likuran niya, sinalakay nila si Damuyed na parang baliw na sila. Samantala, sa isa sa mga parisukat sa labas ng Bazaar Temple, si Hosam ay nakasandal sa isang upuan at nakatingala sa langit na may malungkot na ekspresyon. Isa pang banal na sugo ang naiwan. Matapos umalis ang apat na banal na mensahero sa Bazaar Temple, magkakaroon ng pagkakataon si Hosam na makalusot sa templo. Mayroong ilang mga dahilan kung bakit pumayag si Hosam na makipagtulungan kay Jonathan. Partly dahil napilitan siyang makipagtulungan, partly dahil gusto niyang lupigin ang kanyang mga demonyo at bigyang daan ang kanyang kinabukasan, ngunit higit sa lahat ay dahil sa kilig na hinahangad ng kanyang puso. Maraming ipinagbabawal na lugar sa buong mundo para sa mga magnanakaw, at ang Bazaar Temple ay talagang isa sa mga hotspot na pinapangarap ng lahat ng magnanakaw na masakop. Ang templo ay isang kamalig na protektado ng mahigit 1 bilyong mamamayan. Labis ang panghihinayang ni Hosam sa hindi niya pagtuklas ng anumang sekreto sa huling pagkakataong pumasok siya sa templo. Ang Bazaar Temple ay binabantayan ng husto. Kung hindi dahil sa isang walang takot na gaya ni Jonathan na nag-akit sa banal na sugo palabas ng templo, hindi na sana magkakaroon ng pagkakataon si Hosam na makapasok muli sa templo. Sa pagtingin sa anteng-anteng sa kanyang kamay, naramdaman ni Hosam ang paghina ng kanyang puso. Matapos lumabas sa templo ang huling banal na sugo, sa wakas ay nalaman ko kung ano ang mga lihim sa loob ng Bazaar Temple. Habang si Hosam ay malalim ang iniisip, isang alon ng espiritual na enerhiya ang lumapit sa kanya ng napakabilis. Hinahampas ang kanyang ulo patungo sa enerhiya, nakita niya ang isang figure na papalapit mula sa tuktok ng gusali. Mula sa 10-10 metro ang layo, ang figure ay tumalon sa himpapawid at malakas na damapo sa kanyang harapan ng may kaluskos. Jonathan. Nanlaki ang mata ni Hosam sa pagtataka bago bumulas kay Jonathan, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat mong supilan ang tatlong banal na sugo? Tandukan, my ass. Ibinaba ni Jonathan ang katawan ng babae mula sa kanyang mga braso at tumingin sa higanteng estatwa sa Bazaar Temple na may madilim na ekspresyon. Hosam Hoffman, kung hindi dahil sa nararamdaman ko ang aura mo, akala ko sinungaling ka.
Alam mo ba na ang mga antas ng paglilinang ng 4 na primal na banal na sugo at mga pari ay mas advanced kaysa sa sinabi mo sa akin? Paano kaya ito? Natigilan na tanong ni Hosem. Paanong imposible iyon? Pinaril ni Jonathan ng punyal si Hosem. Maaaring harangan ni Prima ang aking mga pag-atake sa isang kamay lamang. Kung hindi dahil sa marami akong pandaraya, patay na ako ngayon.